Praise God. Kine-claim ko na yung declaration mo na ako ay mayaman. Amen? Dapat ganun tayo. Pag sinabihan tayong mayaman, i-declare po natin at tanggapin po natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Isa pong parang maraming ilaw dito. Hindi ako sanay. Sa amin kasi walang ilaw na nakakasilaw. So, before po akong magsimula sa mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, ay batiin naman natin ang our dear Father ng Happy Father's Day. Amen. Happy Father's Day, our dear Father. We thank you so much dahil inibig mo kami no matter what, Lord God, kami. Kahit sino kami, inibig mo kami, aming Ama. Maraming salamat din sa mga tatay dito po sa Cavite na patuloy, Lord, na kinakalinga ang mga pamilya at patuloy na nagpapagamit din sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So parang first timer ako dito. For how many years na, Pastora? Bali, dumalaw ako dito ng 2023. Tama? So, 2026 na po. Pero nung nag-assessment yata, nandito din ako. Pero anyway, may the love of God be upon us all. Amen. And in behalf of Apostle Joshua and all the executive committee, ay patuloy po kaming bumabati sa inyo na ng pagpapala para sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. So, we need the presence of the Lord talaga sa bawat simbahan. Amen. Yan po, pagka po sa Rizal 4, I start with asking the presence of God. Kasi without the presence of God, mga kapatid, sa atin, sa loob ng simbahan, sa ating tahanan, sa ating mga buhay ay wala po. Parang tayo ay walang hininga. Amen. Kailangan talaga natin ang presence ng Lord. Amen. Kahit saan tayo makapunta, kahit saan tayong lugar, we ask the presence of the Lord. Amen. So, itaas po natin ang mga kamay natin. Ask the presence of God be upon this place. And we ask, Lord, na mangusap ka po sa amin. We ask that the power, Lord God, of your word, we ask, Lord, the power of the Holy Spirit para po kami ay maintindihan, Lord, ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, dahil patuloy kaming muntin tuturuan, Panginoon, every day in our life, Lord God. And we ask, Holy Spirit, Lord, to be with us. Give us wisdom and understanding, Panginoon, sa lahat po ng pagtuturo mo sa amin. Kahit po kami ay hindi nag-aral sa mga Bible school, but we know that the Holy Spirit is our great teacher, Lord God. We thank you so much in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Palakpakan naman natin ng mas malakas pa, mas malakas pa, mas malakas pa para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Parang feeling ko nga, bago pa lang ulit ako dito. Amen. So, mga kapatid, as we go through our topic for this morning, dahil alam ko po na nasimulan nyo na po yung topic about the power of prayer. And it is very important po sa bawat Christian. Without prayer life, ay wala po tayong hininga. Amen. Katulad ng oxygen, parang oxygen po yan ng buhay natin. Amen. Kung walang oxygen, we have no breath. Diba? Wala tayong hininga. Kaya ito pong prayer, praise God, dahil talagang ang ating pong dear Apostle Joshua ay nakikinig po siya sa Panginoon. What are the topics every month or what are the theme every month? Dahil the whole year is our theme is all about spiritual warfare, di ba? And part of our spiritual warfare, mga kapatid, is our prayer life. Amen. This is supposed to be our lifestyle. Kung ang worship ay lifestyle, amen,
ang holiness dapat is also our lifestyle as Christian. So prayer is also our lifestyle. Amen? So dapat maging buhay na po talaga natin na maging manalangin. Amen? So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, it's all about when prayer changes everything. So naniniwala po ba tayo na ang panalangin po ay pwedeng magbago ng lahat ng bagay? Amen. Pero minsan, alam po natin na ang prayer ay medyo pinakamahirap na gawin natin. Kasi talagang bibigyan mo to ng oras, bibigyan mo ng panahon ang Diyos para po dito. Amen. Praise God. So mga kapatid, ang prayer po, sabi dyan, prayer changes everything. So, suot ko na po yung salamin ko, ha. So, wait lang po, kasi namamatay po yung aking, nagto 2 minutes po siya. Tanggalin ko muna po. Ayan, ine-never natin. So, natuto na po tayo. Amen, turuan na tayo ng mga anak natin. Hindi naman kami techie, mga may oldies na. And this, next year, ay ako na po ay may bagong citizenship. Amen. Magiging senior citizen na, dual na. Amen. Sabi ko nga, praise God, dahil tayo po, mga kapatid, araw-araw papalakasin ng Diyos. Amen. Araw-araw bibigyan tayo ng grasya na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen. So, prayer changes everything. So, may isa lang po akong parable illustration. Amen. So, may kwento po. So, maganda po. Simulan natin sa kwento, di ba? Amen. So, sino mahilig sa kwento? Ayan. So, may isa po daw lalaki na araw-araw nagrereklamo siya sa Diyos. Bakit kaya siya nagrereklamo sa Panginoon? Sabi niya, Lord, bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? So, yun yung reklamo niya araw-araw sa Diyos. So, siguro pagising niya, so madami siyang ginagawa, tapos parang walang nangyayari sa buhay niya. So, yun yung question niya sa Lord. Lord, bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? So, habang siya po ay umiiyak, ay may matandang lumapit po sa kanya. Siguro, padala ng Diyos, no? Amen. May lumapit na matandang lalaki at nagsabi sa kanya, Anak, ang problema mo ay hindi dahil mahina ang Diyos, kundi bihira mong buksan ang linya ng langit. Di ba? Yun po. So, naisip niya yun. Napaisip siya sa sinabi ng matanda. So, marami sa atin, mga kapatid, so, minsan, isa na tayo talaga doon na nagsasabi na bakit parang walang nangyayari sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin, mahina ang Diyos natin. Di ba? Kasi very powerful si Lord. Ever powerful, ang amazing na kanya pong kapangyarihan. Pero, yung pala, minsan ay nasa sa atin. Amen? Bihira nating buksan ang linya natin doon sa langit. Mabuti pa si cellphone, laging bukas ang linya, di ba? Amen? Every time hinahanap natin para kumuha ng notification, tingnan kung anong message, di ba? From the Lord naman itong hinahanap ko. Pero yun po mga kapatid, mapaisip din po tayo na baka may kulang po tayo minsan o kadalasan nabuksan yung linya. May linya po tayo, mga kapatid. Amen. Meron po tayong direct line. Amen. Hindi ka nadadaan sa iba't ibang linya kundi direkta sa langit. So, kasi marami sa atin, mga kapatid, gusto breakthrough. So, ano ba yung breakthrough? Yung pambihirang may kodigo ako kasi medyo may edad na nga, di ba? At makakalimutin. Pero ayoko nga pong i-declare yon. So, yung breakthrough ay isang pambihirang tagumpay. Amen. So, gusto natin ng breakthrough, ng pambihirang tagumpay sa buhay natin, pero wala namang prayer life. Gusto mo nga ng breakthrough. Gusto mo ng
ng victory, ng breakthrough. Pero, kulang ka naman sa prayer life. So, gusto din natin ng miracle. Gusto natin may milagrong mangyari. Amen? Pero, kulang naman tayo sa intimacy. Amen? So, yung miracle pala, nakukuha po yan sa intimacy natin sa Diyos. So, gusto mo ng power, pero wala naman ang presence ng Diyos. Amen? Kaya, di ba, every time from the start, dapat nang gawain, we ask the presence of God for the power of God ay pumasok, mag-manifest sa bawat isa sa atin. Amen? So, kailangan po natin yun. Minsan, ang sagot ng Diyos sa atin, hindi po yung kulang na kapangyarihan niya. Kasi ever powerful si Lord. Pwede naman niyang gawin lahat. Amen? Pero, yun nga, nakukulangan tayo sa panalangin. Aminin. Di ba? Tinamaan ba tayo? Minsan, ako din tinatamaan di ba? Lalo na po ngayon, puro prayer ang ating pong team sa the whole month. So, ang gusto ng Diyos ay huwag tayong magkulang sa panalangin. Amen. Sa totoo lang mga kapatid, marunong tayong magtrabaho. Marunong tayong magplano. Amen. Marunong tayong lumaban sa buhay. Pero, kakaunti ang tunay na marunong manalangin. Nagpe-pray naman ako, pastora. Pero bakit sinabi dito sa word na hindi tayo marunong manalangin kung minsan? Alam nating gawin ang mga bagay-bagay. Kasi mga kapatid, ang prayer is not just a religious routine. Hindi po kasi pag sinabi nating prayer, parang religious routine ang panalangin. Amen? Ang prayer po ay hindi po siya emergency hotline kapag may problema ka lang. So minsan ginagawa po natin yan, di ba? Na nagiging emergency hotline si Lord. Kapag may problema tsaka kaiiyak, tatawag sa Kanya. Amen? Yan po ang kadalasan natin kapag matindi na yung problema. May calling na tayo, emergency hotline, 911, Lord. Di ba? Tamatawag tayo. Hindi po pala ganun ang prayer. Hindi po basta lang emergency hotline. Ito po ang prayer. Ang panalangin po, mga kapatid, ang prayer is connection. Connection, relationship po ang prayer. Amen? Relationship, a physical attachment natin sa Diyos. Amen? Paano tayo masasanay pagdating sa langit na lagi na natin kasama ang God, kung dito pa lang di na natin napapractice na lagi natin kasama ang Diyos through our connection, our relationship with Him. Amen? Di ba? Bago pag-akyat natin doon, hindi ka sanay makipag-usap kay Lord. Kasi dito hindi mo sinanay, dito sa lupa, di ba? Hindi natin nasanay. Kasi nga ito po ay connection. Ang prayer is connection. A physical attachment natin sa Panginoon. A bond. Amen? Ito po ay sense of belonging and closeness natin. Amen? With our God. Amen? Close ba tayo kay Lord? Di mo nga siya kinakausap, di ba? Binabaliwala mo nga siya pagka gusto kanyang kausapin. So, close ba tayo kay Lord? So, ito po yung gustong ibigay sa atin na mensahe. Ako po, mga kapatid, personally, this topic, this word, mga kapatid, ay nangusap ang Diyos sa akin. And I pray, mga kapatid kong taga Cavite, mangusap po ang Diyos sa atin. Amen? Mangungusap po ang Diyos sa atin na, hey, mga anak, gusto ko kayong kaulayaw everyday. O, kasama everyday, kausap everyday. Amen? So, yun po mga kapatid, this is a connection. Prayer is a connection. And prayer is surrender. Ang panalangin po ay surrender. Amen? Letting go of our ego. Ibig sabihin, magsusurrender po tayo sa Diyos. Amen? At yung ating pong surrender sa Diyos,
and that is a full control over us. So sasabihin mo sa Panginoon sa ating mga panalangin na, Lord, sinusurrender ko po ang buhay ko sa iyo. Take full control of my life. Amen? Kasi minsan nakakalimutan po natin, we go on our own. Amen? At hindi na tayo nakikipag-usap sa Kanya. And also, prayer is an invitation for God to move in our lives. Ayun po yun. Kapag po tayo nananalangin, nakikipag-connect sa Panginoon, mga kapatid, ini-invite natin ang Diyos na, Lord, ikaw ang gumalaw, ang kumilos sa buhay namin, sa buhay ko. Amen? Yun po ang tunay na panalangin. Hindi po, Lord, pengin ito. Lord, may problema ako. Lord, eto po. Hindi, ito po palang prayer is invitation. Lord, ikaw ang magkilos, ikaw ang mag-move sa aking buhay. Amen? So, ang prayer is not about informing God. Ang prayer po is about involving God. Amen? Ini-involve natin yung sarili natin or ini-involve natin si God sa buhay natin. Amen? Na tayo mga kapatid, we have the need. Amen? So kapag may prayer po mga kapatid, alam niyo pong nangyayari? May heaven intervention. Ang buong langit po ay may intervention sa ating mga buhay. Amen? And also kapag may prayer, may strength in weakness. Ano ba yung mga weakness natin? Kapag hindi po tayo lumalapit sa Diyos, yung mga weakness natin, still weakness pa rin siya. Mag-i-stay siya na weakness pa rin natin. Pero kung tayo po ay natuto na makikonnect sa Panginoon, manalangin, so yung mga weakness po natin, palalakasin niya po tayo. Amen? And also, kapag po may prayer, yung mga imposibleng bagay ay pwedeng mangyari. Di ba? Amen? Yung mga imposibleng pangyayari, imposibleng bagay na pwedeng mangyari sa atin, pwede pong mangyari through our prayer. Amen? So may sabi po dyan, meron po dyang wisdom quote. Sabi dyan, prayerlessness is pride disguised as self-sufficiency. So kapag po pala tayo ay walang panalangin, prayerlessness, ito po'y kayabangan. Amen. Even na kaya mo sa sarili mo mag-isa without God kapag wala po tayong prayer. So meaning kapag hindi po tayo nananalangin, minsan akala natin kaya na nating lahat ng mag-isa. Amen. So, pero po ang totoo, prayer is an admission that we need God. Amen? Kapag po tayo nanalangin, kapag may prayer life po tayo, lagi nating sinasabi sa Diyos, Lord, kailangan kita. I need you. Amen? So, ang taong pong marunong manalangin, hindi po siya mahina. Amen? Siya po ay tunay na malakas dahil marunong siyang umasa sa Diyos. Amen. Yung malakas, yung marunong umasa sa Diyos. Amen. So, may quote pa po dyan na isa, sabi dyan, the devil fears a praying believer more than a talented believers. So, hindi po natatakot yung kaaway natin sa talento natin o sa talented believers. Amen, mga talentado. Yan. Hindi po siya natatakot doon. Magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling ka sa trabaho mo. Hindi natatakot ang kaaway dyan. Amen. So, hindi rin siya natatakot doon sa karisma mo lang. Amen. Pero mga kapatid, kapag ang believer marunong lumuhod sa panalangin, doon gumagalaw ang langit. Because talent can impress people. Pwedeng mag-impress ng tao, ang galing niya. Amen? Pero ang prayer can shake the spiritual realm. Amen? Grabe, di ba? Yung prayer, kaya niyang i-shake yung spiritual realm.
Amen? Yung kaharian sa Espiritu, kayang i-shake ng prayer natin. Ganun po ka-powerful yung prayer, mga kapatid. So, nakita natin mga kapatid na we need to do this. Amen. Kailangan po natin. Ang ganda po ng binigay ng Panginoon sa ating apostol na iyan ang buong isang buwan. Hindi lang po sa buwan na to tayo kailangan manalangin. Amen. So, this is part of our lifestyle. Amen. So, yun mga kapatid, sabi diyan, ang prayer can shake the spiritual realm. Habang ang mga Kristiyano nakaluhod, nananalangin, nasi-shake po yung spiritual na kaharian. Amen. So, sabi diyan, prayer may not change God's mind, but it changes our heart. Oy, di ba? Grabe. Lord, paano yun? Nag-pray ako para hindi mo naman pala pakikinggan. Amen. Ito po, may reason pala si Lord dyan, mga kapatid. Hindi pala kayang i-change yung isipan ng Diyos sa panalangin natin, pero kaya niyang palitan ang ating mga puso. Di ba? So minsan, kasi iniisip natin, ang prayer is only for changing our situation. Meron akong problema dito, di ba? Yung sitwasyon ko, yung circumstansya ko, eto Lord. So, ayusin mo Panginoon, mag-answered prayer ka. Hindi po pala ganun mga kapatid. Amen? So sometimes, di ba, wala tayong mga answered prayer? Di ba? Kasi kadalasan, habang nananalangin po tayo po yung binabago muna ng Diyos. Hindi yung sitwasyon. Amen? Di ba? So, yon. So, ano po ang nagagawa ng prayer? Amen? Sabi kasi ng topic natin, prayer changes everything. So, prayer changes our attitude. Amen? Yung ating po mga attitude, amen, ay papalitan. Babaguhin ng Diyos habang tayo ay nananalangin. And also, prayer can change our faith. Yung ating pananampalataya, mababago habang nagpe-pray tayo, di ba? Pag hindi ka nagpe-pray, walang nangyayari, di ba? Walang mangyayari. And also, prayer can change our perspective. Yung mga pananaw natin sa buhay ay mababago ng panalangin. Tayo pala yung binabago ng prayer. Hindi lang yung sitwasyon, hindi lang yung circumstansya ng buhay. And prayer can change our character. Amen? Pwedeng baguhin ng panalangin yung character po natin. So, before God changes our situation, it often changes us. Amen? First, tayo muna yung babaguhin ng panalangin. Amen? So, may kingdom paradox po dyan. Ang sabi dyan, the strongest people, sino daw ang pinakamalakas na tao? Are those who know how to kneel. Amen. Amen. Kasi pag sa mundo, mga kapatid, ang malakas na tao sa mundo, yung independent, amen, brave, amen, malakas yung karakter, yan yun, yung hindi marunong umiyak, yan yung malakas. Amen. Sa mundo yon. So, yun yung parang walang kailangan. Pero mga kapatid, sa kingdom ng Diyos, mga kapatid, ang tunay na strength comes from the surrender. Amen? Kapag ikaw'y sumurrender, nag-kneel, yun ang tunay na malakas na tao. Amen? Kapag lumuhod ang tao sa prayer, mga kapatid, hindi tayo bumababa. Mas lalo po tayong itinataas ng Diyos. Amen? So, because humility attracts heaven. Kapag po tayo mapagpakumbaba, nagpapakumbaba sa Diyos, Lord, hindi ko po ito kaya. Ikaw lang po ang may kakayanan nito. Amen? Mabago ako, mabago yung sitwasyon. So, it attracts heaven. Amen? So, sabi po sa James chapter 5, verse 16, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. So sa Greek highlight po nitong James 5:16 is energeio. Ibig sabihin po, active power, operating power and effective force.
So, hindi powerless ang prayer mo. Amen? Hindi powerless. Kala lang natin, kapag nagpe-pray tayo, parang tahimik si Lord. Kapag sincere po tayo, aligned sa Diyos ang ating po mga panalangin, may spiritual force po na gumagalaw kahit hindi po natin nakikita. Amen? Kasi tayo, mahilig tayo sa nakikita di ba? Pero sa spiritual realm, amen, habang nananalangin ka, kumikilos na po ang spiritual force ng Panginoon. Amen? So, wag po tayo magsawa. Kahit minsan akala natin, hindi tayo naririnig ng Diyos, mga kapatid, wag daw po tayong magsawa kasi kumikilos po yung spiritual na kapangyarihan ng Panginoon. So, prayer is not an empty words, mga kapatid. Ang prayer po natin, kine-carry nito, dinadala nito sa heaven's power, ang mga panalangin. Amen? So sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Ask me, and I will tell you remarkable secrets you do not know about things, amen, to come." Yan po ang sabi sa Jeremiah 33:3. So that is in Hebrew, kara, ibig sabihin ng to call out loudly or to cry out to God. Amen? So, ayaw ng Diyos ng tahimik na puso na malayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, ang God, nagre-respond po siya sa mga tao na totoo, genuine po yung pagtawag sa Kanya. Call. Amen? Ibig sabihin, magtatawag ka talaga sa Kanya. Amen? So kapag tumawag tayo sa Diyos, mga kapatid, hindi po siya bingi. Amen? Hindi po siya absent. Amen? At hindi din siya late. Kasi minsan, ang late naman ng Lord sumagot. Amen? Dumating na yung ganito ko, ganyan. Wala pa rin akong pambayad. Amen? Si Lord, on time siya. Amen? On time si Lord, hindi siya late. Siya din ay hindi absent, hindi siya bingi. Amen? So heaven listens to a desperate prayer. Amen? Yung desperado ka. Amen? Sa panalangin. Amen? Nauuhaw ka talaga sa prayer. Amen? Talagang ini-strive mo yung panalangin mo. So sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sabi dyan, "Don't worry about anything. Instead, pray about everything." Amen? So, ibig sabihin po nito, in Greek is Irene. Ibig sabihin po niyan, supernatural peace and divine inner rest. So, ibig sabihin po, sa panalangin po, nagkakaroon tayo ng supernatural peace. Amen? And divine inner rest. Nagkakaroon ka ng kapahingahan. Amen? Pag hindi ka nanalangin, lagi mong iniisip yung problema mo o yung mga bagay-bagay kasi nga, hindi mo pa nasasabi sa Panginoon. Pero kapag ikaw lumuhod sa Diyos at lumapit ka sa Kanya, no matter what, kung sagutin man ng Diyos ng mabilis o sagutin ng Diyos ng mabagal o hindi muna, at least meron kang peace na sabi mo sa Kanya. You have that inner, amen? Inner peace. Meron kang kapayapaan sa puso mo. Amen? So hindi po sinabi ni Paul dyan sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 na huwag kang magkaroon ng problema. Lahat naman tayo may problema. Amen? Hindi po sinabi ni Paul dyan. Ang sabi po ni Paul, dalhin mo lahat sa prayer. Amen? Kasi pag sinabing don't worry, di ba? Parang huwag ka nang problema. May problema. Pero dalhin mo lahat sa panalangin. Because, mga kapatid, ang panalangin ay nagtatransform ng anxiety into peace. Amen? Kaya yung mga may anxiety, amen, ilapit at idulog mo sa Panginoon kung ano yung anxiety mo, magkakaroon ka ng kapayapaan.
Amen? Di ba marami po ngayon, may anxiety ako, may depression ako. So dinideclare mo palagi yung anxiety mo, yung ganito ka. Tapos hindi mo naman sinasabi sa Panginoon, hindi mo naman hinihingi sa Kanya. Amen? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung walang intervention ni Lord? Amen? So kapag may prayer, mga kapatid, may kapayapaan kahit magulo ang paligid. Amen? So, di ba, ang gulo-gulo ng paligid natin, kaliwat kanan ang mga balita, ganito, ganyan, di ba? Pero kapag ka po may prayer life po tayo, mga kapatid, natatransform po niya yung mga nasa paligid natin na yan ng peace in our heart. Amen? So, may tatlong bagay po tayong pag-uusapan. Mga kapatid, introduction pa lang po. Amen? Kaya pa ba? Amen. Madali na lang to, 3 lang naman. Pagbigyan niyo na ako, minsan lang naman ako magsalita dito, di ba? Pero si Lord po yung nangungusap sa atin, di ba? Amen. Lahat po tayo kinakausap ng Panginoon na patuloy tayong manalangin. Amen. So number 1, sabi dyan, prayer invites God into your battle. Amen. So, sabi dito sa Exodus chapter 14, verse 14, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. So, minsan, kasi feeling natin, mag-isa lang tayong lumalaban sa problema. Yung mga family issues natin, yan, mga financial battles natin, mga kapatid, yung mga mental exhaustion natin, di ba? Yung mga spiritual attacks. Matindi po yung mga spiritual attacks, di ba? Pati yung mga family issues natin, di ba? Minsan, iniisip ng tao, iniisip ng nanay, iniisip ni tatay, mag-isa lang siyang lumalaban. O, iniisip ni youth, may siya lang mag-isa. So, kapag sa panalangin po, mga kapatid, ini-invite natin si God sa gitna ng laban. So sa panalangin, mga kapatid, ini-invite natin si Lord sa mga family issues natin. Ini-invite natin sa mga problema natin na siya ang lalaban para sa atin. Amen. So wala na daw pala tayong dapat problemahin. Amen. Madaling sabihin, pero pag na tayo sa ating mga kanya-kanyang laban, minsan tayo pa rin yung lumalaban di ba? Dapat asahan natin ng Diyos, sabi diyan, prayer invites God into our battle. So, mga kapatid, yung prayer, hindi po ito tayo ini-escape sa battle. Ang prayer po, dinadala po talaga tayo ng Diyos doon sa battle. Kasi may labanan po kapag tayo po. Di ba yung mga brave warrior natin, talagang labanan kung labanan sa panalangin. Kapag may pinapanalangin tayo na may sakit, may deliverance. So, kapag may prayer po, dinadala natin ang Diyos into the battle. So, kapag may prayer po, mga kapatid, hindi po tayo solo fighter. Amen? Hindi po tayo solo fighter. Kasama natin ang Diyos. Amen? Sa laban ng buhay. And ang heaven ay may backup po tayo. Ang lakas ng backup natin. Di ba? Ang heaven mismo, ang Diyos ang backup natin. And hindi lahat po, mga kapatid, hindi nadadaan lahat sa sipag natin. Amen? Masipag ka nga. Mabait ka nga. Ganito ka nga. Hindi po lahat nadadaan doon. Nadadaan po lahat, mga kapatid, yung laban, pag kailangan po natin ang presence ng Diyos. Amen? Yung presence ng Panginoon. So dito po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, sabi po dito, do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours, but God's. Amen? So maliwanag po, mga kapatid, nakalagay sa verse na to, na ang battle is not ours, but God's. Kasi kapag may prayer, nababago po yung perspective natin, mga kapatid. Instead po na
paano ko kaya kakayanin ito? Di ba? Pag may dumating sa atin, paano ko kaya ito kakayanin? Pero kapag may panalangin po, mga kapatid, nababago yung ating perspective. Sinasabi natin, Lord, ikaw ang lalaban para sa akin. Di ba magkaiba yon? Di ba magkaiba? Amen? Sa isang natural na tao na lang siya, practical, paano ako lalaban? Paano ko kakayanin itong problema? Pero kapag ikaw, nahandun ka sa spiritual na kalagayan na ikaw ay nananalangin, sasabihin mo lang, Lord, ikaw na ang lalaban. Amen, para sa akin. Praise God, di ba? So, prayer shifts fear to faith. Amen? Yung takot, tinatanggal yon. Amen. Kapag nananalangin tayo, tinatanggal yung takot at napapalitan ng pananampalataya. Amen. So, minsan, kaya tayo sobrang pagod. O, sino na napapagod dito? Kasi minsan, yung mga nanay, pagod na ako, di ba? Di ba? Yung mga tatay, nagtatrabaho. Siyempre, nakakaramdam tayo ng pagod. Natural yon, pero may kakaibang strength po tayo kapag puno tayo ng prayer, kapag lumalaban po tayo. Kasi yung pagod po, kasi minsan tayo lang yung sarili lang natin yung lumalaban. But prayer changes the atmosphere. Amen? Amen? The environment ay papalitan yan ng panalangin. Amen? Kapag nananalangin po tayo, it's no longer us who is fighting. Amen? Hindi na tayo yung lumalaban. Hindi na tayo nagpa-fight. Kundi kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo alone sa pakikipaglaban. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. God is with us. Amen? In this battle. Amen? So, may mga laban na hindi talaga nadadaan sa galing lang natin. Amen? Kundi sa pagluhod at panalangin po. Amen. So number 2, sabi dyan, prayer changes you before it changes your situation. Di ba kanina sa introduction po natin, yan po yon mga kapatid. Amen, na tayo ang binabago ng mga panalangin natin bago baguhin yung sitwasyon. Sabi po dun sa Romans chapter 12 verse 2, let God transform you into a new person by changing the way you think. Amen? Kasi tayo minsan, ang gusto natin, instant answer. Mahilig tayo sa instant noodles, mahilig tayo sa instant coffee. Di ba? Gusto natin mabilis, madali. Amen? Kasi yung mga gusto natin, instant answer. Instant healing, yan, instant breakthrough. Pero alam niyo ba na habang naghihintay po tayo, habang nananalangin tayo at naghihintay po tayo sa sagot ng Diyos, ang Diyos ang nagtatrabaho inside us. Amen? Nagtatrabaho ang Diyos sa atin habang nananalangin tayo na wala pa tayong answered prayer. Kasi prayer is not only about the changing the circumstances. Amen? Kundi tayo mismo muna ang binabago ng Diyos habang tayo po ay nananalangin. Di ba? Praise God. So, ang panalangin po ay nagbabago ng ating puso, ng ating karakter ulit, ng ating attitude, at ng ating mga perspective na mga pananaw natin sa buhay. So, kung wala tayong panalangin, walang mababago. Amen? Sasabihin mo, kaya mo lang mag-isa mo. So, kailangan talaga natin ng prayer, mga kapatid. Habang lagi tayong umaasa sa presence ng Diyos, unti-unting nagiging iba na yung pag-iisip po natin. Kasi transforming our mind. Hindi lahat po ng delayed answer, denial, o denied agad. Hindi po. Kasi meron ngang gustong gawin si Lord. Pine-prepare po niya tayo. Gusto niyo ba ng blessing? Amen. Magpaayos muna tayo sa Panginoon ng mga puso natin, ng mga attitude natin, ng karakter natin. Amen. Kasi sometimes ang Diyos, pine-prepare lang tayo
tayo mismo pine-prepare niya before ang pagbaba at pagbuhos ng blessing sa atin. Amen? Financially, emotionally, physically, materially, spiritually. Habang nananalangin tayo mga kapatid, pine-prepare tayo ng Panginoon. Baka hindi pa tayo prepared para doon sa hinihingi natin. So, aayusin muna ng Diyos, amen, ang ating mga puso, ang ating mga karakter. Amen. So, sabi po dito, Isaiah 40 verse 31, but those who trust in the Lord will find new strength. Ayan. So, meron palang kalakasan. Amen? Mga kapatid. So, ang prayer po, nagre-renew ng pagod na tao. Pagod na ba tayo? Amen? Pagod ka na ba? Amen? Kanta ba yun? Ni Pastor RG, no? Pagod ka na ba? Kayang, hirap kantahin nun eh. Amen? So sabi dyan, ang panalangin daw, mga kapatid, nagre-renew ng pagod na tao or ng tired people. Amen? Kapag pagod ka na, amen, saan ka ba tatakbo? Kay Lord. Amen? Lumapit ka lang sa Kanya. Ano ba yung mga kapaguran natin? Problema, may sakit si ganito, may ganyan. Di ba ang dami nating mga battle sa buhay na doon napapagod tayo, iisa panalangin lang pala ay yun po yung kailangan natin. Dahil kapag ikaw ay drained emotionally o tuyot ka na emotionally, tuyot ka na spiritually. Amen? So, ang prayer natin ay nagiging refreshing sa atin yon. Totoong-totoo po yon, pangyayari sa akin mga kapatid. Amen? Sa dami ng trabaho, minsan nade-drain ka, lalo kulang ka pa sa prayer kasi kulang ka na dahil, di ba, yung panahon mo. Mga kapatid, ang sarap po kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, nire-refresh ka niya. Amen? Kahit pagod ka na, katulad kahapon, maghapon tayo, di ba? Nagising ako, 4 o'clock. Nung papunta dito, 6:00, biyahe na po kami. So, dire-diretso po kami ng audit from, 9:30 ata kami nagsimula hanggang gabi na yon. I pray si Kuya Dale ay talagang refresh. Asa na ba si Kuya Dale? Parang, dinala pa sa bahay yung trabaho, di ba? So, sabi ko, Lord, pagod na punta kami kila, Pastor Eddie at Sister Maura, doon po kami magpapahinga. So, akala ko, dediretso talaga yung yung tulog ko, di ba? Na baka hindi ako magising. Pero alam niyo po, ginising po ako ng Panginoon ng 3:30. Bakit ang lakas ko, Lord? Di ba? Sabi ko, tapos lumuhod ako sa panalangin sa Kanya, hindi ako nag-aantok, samantalang pagod na pagod ako. So talaga nakaka-refresh po yung prayer. And in my prayer talaga nangungusap ang Panginoon. Napapalakasin niya tayo, ire-refresh niya tayo sa mga kapaguran natin. Amen ba? Amen? So, gusto mong ma-refresh? Mag-pray ka. Amen? Pagod ka na ba? Mag-pray ka. Amen? So, yun siya. God strengthens those who stay connected with Him. So, nire-refresh niya pag konektado tayo sa Diyos. So, ito po ang minsan na mahirap na tanggapin. Kala natin, pag nag-pray tayo, instant agad ang sagot. Diba? Nag-aantay tayo agad sa sagot ng Diyos. Pag sinagot ng Diyos, tuwa tayo. Praise God, hallelujah. Paano kung hindi pa sinasagot? Amen? Hindi ka magpe-praise the Lord, hindi ka magtapasalamat sa Kanya. Kasi parehas lang dapat ang attitude natin. Hindi man sagutin ng Diyos, alam natin na may ginagawa ang Diyos sa mga buhay natin. Amen? Pero kasi sa paghihintay po natin, habang naghihintay tayo, God is shaping our heart. Amen? Sineshape niya yung mga puso natin habang naghihintay po tayo. Amen? So, excuse me muna. Ano po yung nade-develop sa atin habang po tayo ay nananalangin? Nade-develop po yung patience, di ba? Habang naghihintay ka, talagang pasensyoso ka. So, habang naghihintay din tayo, mga kapatid, na de-develop sa atin ang dependence
sa Panginoon. Depende lang tayo sa Lord. Hindi tayo hahanap ng ibang tao para sagutin yung panalangin natin. Hindi tayo hahanap ng ibang paraan na ikakapahamak pa natin kasi nainip tayo sa pag-iintay sa Kanya. So dapat, ang prayer talaga na de-develop po sa atin, yung dependence lang sa Kanya. Lord, bahala ka sa akin kung ano po yung gagawin mo. Diba? And also, prayer develops discernment. Di-discern mo, baka yung panalangin mo naman talagang hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos. I-discern natin yung mga prayer natin. Tuturuan niya tayong ma-discern natin yung mga prayer natin. Amen? And also, prayer develops our spiritual maturity. Matured na ako, pero hindi ako nananalangin. Oy, matured daw siya, pero hindi nagpe-pray. So, nadidevelop po ang spiritual maturity during our prayer. Amen. Amen, mga kapatid. Pupunta ako sa ibang church kasi hindi ako lumalago. Ikaw pala yung kulang sa prayer. Di ba? Lilipat ako ng simbahan kasi hindi ako lumalago, ikaw kulang ka sa prayer. Di ba minsan, sinisisi natin ang church, sinisisi natin ang ibang tao dahil hindi tayo lumalago, tayo ay na-stumble. Kasi nga, kulang ka pala sa panalangin kaya hindi tayo nagmamature. Amen. So kasi yung maturity nakukuha yan sa connection at surrendered life natin sa Diyos. So sometimes, greater miracle is not the changed circumstance. Ibig sabihin, hindi po yung na-answered prayer ka doon sa hinihingi mo sa Diyos. Hindi po yun yung greatest miracle. Ang greatest miracle po sa buhay natin, yung nabagong tao. Amen? Changed person. Palakpakan naman natin si Lord. Binago tayo ng Diyos. Yun po ang greater miracle. Amen? Tuwan-tuwa tayo pag answered prayer. Dapat mas matuwa tayo na bago yung puso natin. Na bago tayo. Amen? Binago tayo ng Diyos sa connection natin sa Kanya. Amen? So, meron na bang umaaray-aray, tinatamaan? Amen? Praise God. Kung kinakausap tayo ng Diyos, magpasalamat tayo kasi gusto ng Diyos mabago tayo, makorek yung prayer lifestyle natin, mga kapatid. Amen? Kasi, nire-ready na tayo ng Panginoon. Kung connected tayo sa Kanya, nire-ready na tayo ng Panginoon. Paano tayo mamumuhay sa heaven? Di ba gusto niyo sa heaven? Di ba? So tayo, pinapractice na ng Lord sa worship, sa prayer. Kasi pagdating doon, kung ayaw mong kausapin si Lord, bakit ka pa pupunta sa langit? Doon mo nga kausap lagi ang Panginoon, di ba? So yun, ka-change person. So lastly, last na to, number 3, mga kapatid. Prayer releases heavenly power on earth. Grabe yung kapangyarihan ng panalangin, ano? So, bumababa, nagre-release ng power galing sa langit. Bumababa dito sa lupa. So, James 5:16, the earnest prayer of a righteous person, parang inulit natin yata ito, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. So, inulit po yan. That is energeo, active power and effective force. So, inuulit po ng Panginoon sa atin, hindi powerless ang prayer. Very powerful po ang prayer. Kapag ka po totoo, genuine po ang ating mga panalangin, may spiritual movement na nangyayari kahit hindi natin nakikita. Maniwala po tayo doon. Amen, mga kapatid. So kasi po ang panalangin, mga kapatid, mayroon pong mga chains na nabe-break habang nagpe-pray ka. Merong mga tanika lang nabe-break. Lalo na pag may pinagpe-pray po tayo na tao na gusto nating mabago, may tao tayong gusto na ma-born again siya. So in earnest prayer po natin, merong nabe-break. May nabe-break po na chains. And also, miracle begins, mga kapatid, through prayer. May milagro po talaga.
And also, meron pong mga kadiliman, darkness na nawawala through prayer. Amen. So, ang prayer po ay hindi po siya emotional noise. Ang panalangin po ay hindi emotional noise. Ang prayer po is a spiritual power release dito po sa lupa, mga kapatid. So, ulitin po natin ang Jeremiah 33:3 kasi meron pong emphasis po dito na word, yung ask me. Ayan, yung ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. Ang word na ask me, kara, to cry out, to call upon God. Amen? So, alam niyo po, nagre-response po si God sa mga tao na nagsisik sa Kanya, humahanap sa Kanya. Kailangan hanapin natin. Amen? Antayin natin. Minsan naiinip tayo sa panalangin. Hindi pa natin nakikita yung spiritual natin sa prayer. Isisik talaga natin si God. Mangusap si Lord sa atin. Amen? Marami pong pwedeng gustong sabihin si Lord sa atin. Sabi dito, remarkable secrets. Meron na ba tayong natanggap na remarkable secret na hindi natin alam na ibibigay niya sa atin? Kapag daw po ating sinik si Lord sincerely. Amen? Kapag tumawag tayo sa Diyos, heaven listens. Amen? So, minsan hindi agad visible ang sagot. Pero may movement, mga kapatid, sa spiritual realm habang nagpe-pray po tayo. May movement sa spiritual realm, sa spiritual na kaharian. So, alam niyo po ang prayers nakakapagbukas ng mga pinto. Amen? Ng opportunity, pinto ng victory na hindi kaya ng human effort na buksan. Kundi Diyos lang o ang heaven lang ang pwede magbukas. Through our prayer, pwede magbukas ng pinto. Amen? So, prayer is not passive. It is prayer is an spiritual warfare. Aminin na po natin na spiritual warfare ang prayer. Amen? Talagang may labanan during prayer time. Kung kailan ka magpe-pray, tsaka mo naisip, ay, meron pala akong gagawin. Nangyayari ba sa inyo yan? Magsisimula ka palang mag-pray, may battle na agad na, ay, may nakalimutan ako. Ay, may tawag ang kalikasan, di ba? Marami pong battle, marami pong mga hadlang kapag mananalangin ka na. Amen, dapat pala pipili tayo ng oras, di ba? So, kapag may taong marunong manalangin, may taong kayang magdala ng atmosphere of heaven kahit saan siya pumunta. So magiging kakaiba po pala tayo kapag po tayo ay puno ng panalangin. Yung atmosphere na malungkot, kayang pasayahin. Amen? Amen? Yung atmosphere na ikaw ay place na may fear, kayang baguhin. Amen? So, kaya pala natin. Amen? Kaya pala ng Diyos na magdala ng atmosphere of heaven kung saan ka pupunta. Kung ikaw ay kinakasihan talaga ng Espiritu ng Diyos at ikaw ay puno ng panalangin, kaya mong mabago yung atmosphere, magkaroon ng atmosphere of heaven. So, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. So, sa pagpalakpak po natin, ito po ang mga gagawin natin. Amen? Ito po yung mga application ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Taas nga natin mga kamay natin. Ganyan. Yes, Lord, gagawin ko po ito. Oy, ayaw magsalita. Yes, Lord, gagawin ko po ito. Oy, ayaw. Pagka ayaw nyo to, ay walang atmosphere of heaven. O, ito na, number 1. Mga kapatid, start your day with prayer before phone. Kaya nyo ba yan? Kaya ba natin yan? Minsan pagkagising pa lang natin, di ba? Asan na ba yung cellphone ko? Hindi agad si Lord ang hinahanap. Ano na kaya yung mga notification? So bago ang social media, na dati wala naman, di ba? Wala namang cellphone noon eh. Siguro sila Abraham noon, wala namang cellphone, di ba?
Agad-agad sila, pagkagising nila, Lord, di ba? Ang sarap ng buhay nila. Tayo ngayon, pagkuha mo ng cellphone, puro problema yung nakikita mo, di ba? So, ano daw tayo? Dapat iba na tayo ng mga Christian, di ba? Start our day with prayer before phone. Amen? Bago social media, bago notification, unahin natin yung presence ni Lord. Amen? Unahin natin si Lord, mga kapatid. Because what fills our mind will shape our spirit. Kung ano yung napuno na, amen? Kung puro laro na agad, yung nakuha mo sa cellphone, yun na, ang mafe-filled ng spirit mo. Amen? Pero kung inuna mo si Lord, napuno ka ng spirit niya, natanggap mo yung blessing niya, natanggap mo yung basbas niya for the day, mga kapatid, ang sarap ng feeling mo the whole day na alam mo yung presence ni Lord kasama mo, pumunta ka man sa opisina, pumunta ka man sa kahit saang lugar, may makasalamuhang tao, meron na agad advance na binigay si Lord sa iyo. Kaysa sa inuna natin yung mga problema ng bansa sa cellphone, problema ng kapatid mo, at tapos may mga mga kung ano-anong nakikita natin. So hindi po masama si phone, pero minsan mas pinapahalagahan natin siya early in the morning. So number 2, turn every worries into a prayer. Kapag may kinakatakutan tayo, mga kapatid, gawin natin manalangin. Amen? Less panic, more prayer. And number 3, create a secret place with God daily. Dapat pala, mga kapatid, magka-create tayo sa bawat tahanan natin, a place kung saan mo imimit ang King of Kings and Lord of Lords. Amen? So, daily po yan, hindi po once a week, pag Sunday lang, o pag gantong araw lang. Daily po, mga kapatid, ang lifestyle natin sa panalangin. Amen po, mga kapatid. So, hindi kailangang mahaba agad. Kasi iniisip mo na pag mag-pray, ang tagal, ang nakaka-boring. Parang hindi po ganon, mga kapatid, ang prayer. Ang sarap po makipag-usap sa Lord. Ang kailangan po natin, consistency. Ito po ang nagmamatter. Amen? Hindi po kailangan mahaba agad. Consistency matters more than performance. So, yung 15 minutes sincere minutes with God can transform your whole day. 15 minutes, di ba? Na talagang sincere, nakausap mo si Lord, pwedeng magbago ng buong araw mo. Amen? Babaguhin yung buong araw mo. Doon sa 15 minutes lang, tayo, kung humawak ng cellphone, ilang oras? Diba? Pag 15 minutes lang kay Lord, parang ang haba na. Diba? Samantalang nag-iintay yung King of Kings sa atin to be connected with Him. Amen? To have a great relationship with Him. Amen? So ito po, mga kapatid, itong tatlong to, nagtaas kayo ng kamay kanina. So, isipin nyo na lang, pag gising nyo bukas ng umaga, mga anong oras kayo nagising, amen, pigilan mo na yung sarili mo. Wag muna cellphone, si Lord muna. Amen? Ay, mag-exercise muna ako. Si Lord muna. Amen? Minsan kasi merong mga umaga, mag-exercise muna sila. Si Lord muna. Amen? Samantalang inuna ka ng Lord, di ba? Binigay sa iyo ng Ama si Jesus para ma-save ka. Amen? So yan, mga kapatid. So this is our personal declaration. Lagpas na ba ako? 11 o'clock na no? Amen? So this time, have a sincere heart in declaring this personal declaration. So let's start. 1, 2, 3. I will be a person of prayer. I will not fight battles alone. God hears my prayers. Heaven moves when I pray. Fear will not control me. God's peace will guard my heart. My prayer life will grow deeper and stronger. Palakpakan
Palakpakan po natin si God. Amen. So, mga kapatid, ito pong ating pong binigay sa atin ng Lord ng message, mga kapatid. Amen. Ay napakahalaga po sa atin ito. Amen. Mahalaga po sa atin to. Ito na po yung buhay natin. Nang pumasok po tayo sa relationship natin kay God, dapat buhay na natin nakausapin siya. Amen. Buhay na po natin na makikipag-connect, makikipagrelasyon tayo sa Kanya through our prayer. Amen. Tinawag tayo ng Diyos dyan. So ang prayer po ay hindi lang backup plan. Amen. Ang prayer po is a lifeline ng lahat ng mga believer. Amen. Ito po yung telepono natin. Ito po yung connection natin sa Diyos. Kapag nawawala po ang prayer, unti-unti pong manlalamig ang ating spirito. Totoo po yan. Manlalamig ang spirito po natin. But prayer becomes your lifestyle. Kapag naging lifestyle po natin ang prayer, we begin to carry peace in chaos. Kahit may chaos, dadaanan natin maraming kapatid, mga chaos sa buhay. Kapag wala tayong panalangin, naku po, mga kapatid. So, ikaw po'y magiging bagabag, ano pa yung mga word na taranta, di ba? Pero kapag may prayer po tayo, there is peace in chaos. Amen? There is strength in weakness. There is hope in darkness. And there is fire in your spirit through prayer. Amen? So, never underestimate a praying person. So, because one prayer, mga kapatid, can change a family. Amen. One prayer can restore broken heart. Amen. One prayer can restore broken heart. One prayer can open doors no man can shut. At minsan, ang breakthrough mo, hindi sa next opportunity. Ang breakthrough natin is dun sa next prayer mo. Amen? So what is the big picture? Little prayer, little power. Keep deep prayer, deep transformation. Amen? So in summary, mga kapatid, worry versus prayer. Kapag inalo natin yung worry sa buhay natin, madedrain ang ating mga kaluluwa. Pero ang prayer, mag-strengthen ng ating spirit. So self-reliance versus God's presence, dependence. Ang self-reliance, kapag nag-rely ka sa sarili mo, magke-create ka ng pressure sa buhay mo pag self-reliance ka lang. Pero kapag ikaw ay total surrender, prayer release total surrender. So, the difference between talking about God and talking with God, magkaiba po yung talking about God sa talking with God. Ito po, knowledge lang po. Knowledge inform the mind kapag pinag-uusapan lang natin o pinag-uusapan natin ng Diyos. Pero kapag ikaw nakikipag-usap sa Diyos, matatransform ang puso natin. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's thank God. We praise Him. We glorify Him. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Hindi lang po information ang nakuha namin, Lord God, but a revelation that comes from you, Lord God, that we need to do this, Lord God. We need a lifestyle, Lord God, ng pananalangin, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Lord God, nung tinanggap ka namin bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas, nagkaroon kami ng relasyon sa iyo, tinanggap na rin dapat namin sa buhay namin na lagi po kaming nagsusurrender sa iyo, lagi kami dapat connected sa iyo, Panginoon. Lagi ka naming ini-invite sa aming buhay na ikaw ang mag-take full control through our prayer. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa mensahe mo sa amin. Panginoon, Lord God, give us the grace, Lord God, na magawa po namin ito, Panginoon, araw-araw, Panginoon. Na alam po namin, Lord God, na minsan mahirap, pero
By your grace and by your mercy, Lord God, sa iyo pa rin manggagaling ito, Panginoon. Ikaw pa rin magbibigay sa amin ng grasya, Panginoon, to connect with you, Lord God. Yung gusto mong mangyari sa buhay namin, Lord God. Even our relationship with you, Lord God, ay patuloy, Lord God, na yumabong, mas lalo kaming maging connected sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ang kapurihan, ang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.